Inaabangan na sa Kamara ang pagpasa ng ilang panukalang batas, kabilang ang resolution of both houses number 7 na inaasahang maipapasa sa ikatlo at huling pagbasa ngayong araw. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, dahil huling araw na ng sesyon ng Kongreso bago ang Holy Week break, sunod-sunod na nga ang mga proceeding dito sa Kamara at isa nga sa mga pinaka-inaabangan ay ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng RBH 7. Bandang alas 9 ng umaga ng umarangkada ang iba't ibang committee hearings dito sa Kamara, kabilang na ang mga pagdinig sa ilalim ng House Committee on Transportation, House Committee on Health at House Committee on Metro Manila Development patungkol sa mahalagang isyu ngayon at ilang panukalang batas. Base sa House calendar sa buwang ito, huling araw din ngayon ang mga pagdinig dahil magse-session break na. Pero maaari pa yang magbago kung bibigyan ng pahintulot ni House Speaker Martin Romualdez ang pagdaraos ng mga pagdinig kahit naka-session break. Sa press conference kanina, binigyang diin naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na kahit naka-recess ang Kongreso, tuloy-tuloy pa rin nga ang kanilang magiging trabaho. Mamaya nga sa plenary session na huli na rin bago ang session break, pinaka-inaabangan ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng resolution of both houses number 7 na siyang magbibigay daan sa economic charter change. Sabi ni Suarez, ito na ang magiging mahalagang kontribusyon ng Kamara para sa inaasam na iba yung paglago ng ekonomiya para sa huli, pero sa huli, taong bayan pa rin naman ang magpapasya kung panghiluntulutan ang economic tsa-tsa o hindi. Bukod sa RBH 7, una ring naipasa ng Kamara ang mga priority measure ng administrasyon. Sa 4th LEDAC meeting nga kahapon sa Malacanang, ito rin ang ibinida ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Romualdez, sa 19 measures na target ng LEDAC na maipasa sa Hunyo para sa iba't ibang sektor, lahat ng yan naipasa na nila ngayon pa lang na mas maaga pa sa itinakdang oras. Sa ngayon sa kabuuan, may 3 na lang silang pending LEDAC priority measures na ngayon tinututukan na rin ng mga mambabatas. Angelique, sa ngayon nga inaabangan pa rin natin kung ano pa yung mga mahalagang panukalang batas na ipapasa mamaya ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Pero inaasahan natin, Angelique, na kasama rin dyan yung panukala ukol sa pag-revoke ng franchise ng SMNI at inaasahan din natin isa pa sa mga matatalakay bagamat hindi pa sa final reading ay ang panukalang diborsyo, Angelique. Okay, so Mela, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano bang ibig sabihin kapag naka-recess ang Kongreso? Bakasyon ba yan? Ano ba ang dapat nating i-expect sa mga susunod na linggo habang sila ay naka-session break? Angelique, magandang pagkakataon nga din ito na malinaw sa ating mga kababayan. Pagka naman naka-session break, hindi naman ito ibig sabihin ay nakabakasyon lang yung ating mga kongresista. Bahagi yan kasi ng calendar ng Congress, itong mga session break recess. At Angelique, inaasahan natin na pag session break ay nakafocus naman yung mga kongresista sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga distrito, lalo na dito sa Kamara, Angelique, Kasi pagka may session, nandito required yung mga mambabatas na dumalo sa mga session dito para bumoto, para makilahok sa mga plenary session. Pero pag naka-session break naman, ito yung panahon nila para makapag-focus at maibigay yung mga pangangailangan ng kanilang mga distrito. So wala yung every 3 p.m. muna na session pag naka-session break. Pero Angelique, ang inaabangan natin mamaya, yung magiging kautusan ni Speaker Romualdez kung papayagan ba na magpatuloy yung mga pagdinig. Pag kasi pinayagan ng Angelique, inaasahan natin tuloy-tuloy naman yung mga pagdinig. Wala nga lang yung plenary session pero yung mga hearings or motu proprio inquiry ay maaari pa rin niyang magpatuloy. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.